Okay, magandang umaga sa ating mga ginigiliw na mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen. Amen. Okay, pagpatuloy na natin. Ang paksa natin ngayong umaga ay may kaugnayan sa ating sa ating paksa sa nakaraang pagtitipon natin. Okay? So, ang paksa natin ngayong umaga, turo ba ni Kristo at Apostol Pablo na bawal kumain ng ilang uri ng pagkain? Okay? Sapagkat mga kapatid, kung maalala ninyo ang ating napag-aralan nung huling pagtitipon natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-iisang pundasyon ng ating iglesia. Kung ganon, kung siya ang nag-iisang pundasyon ng ating iglesia, ang kanyang mga turo ay dapat turo ng ating iglesia. Kaya nga, yung turo ba ni Kristo at Apostol Pablo na bawal kumain ng ilang uri ng pagkain. So, ito ay pagbulay-bulayan natin mga kapatid. Upang sa ganon, maunawaan natin kung ano ba ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo at ni Apostol Pablo. Okay? Papatuloy na natin. Sa John chapter 12 verse 48. At saka 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, may ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinapangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kung ipagpatuloy natin yan, John 12:48 to 49, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay salita ng kanyang Ama. Turo ng kanyang Ama. Kaya nga, ang turo rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37, sabi niya, ang aking mga tinuturo ay salita ng ating Panginoon. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay may turo na dapat nating pag-aralan at ating isa sa buhay. Okay? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Sa verse 2 muna tayo. Ang mga kakaturuang ito'y pinalalaganap na mga taong sinungaling at may mga manhid na budi. So, ito ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na pinapangaralan si Timoteo dito. Tayo rin, pinapangaralan niya tayo na merong katuruan na pinapalaganap sa pagkapanahonan nila hanggang sa ating kapanahonan na mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ano yung katuruan na yon? Okay? Papatuloy natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 3. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Merong grupo nagbabawal na bawal na mag-asawa, no? At ilang uri ng pagkain. You see that? Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat na mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Mamaya, yung salita ni Kristo Jesus, yung turo niya talaga, yun yung katotohanan. Okay? So, merong mga nagtuturo may nagtuturo na pinapalaganap na ito ay kasinungalingan at gawa ng mga manhid na budi.
Ano yung tinuturo nila? Yung pinagbabawal nila yung mag-asawa. No? At ilang uri ng pagkain. Okay, yan yung katuruan. No? Ngayon, pagpatuloy natin. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 4 to 5. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya yung pagkain natin, bago nating kakainin yun, tayo'y nananalangin at tayo'y nagpapasalamat sa Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng ating panalangin ay malilinis yun. No? So, ganun, no? So, pagpatuloy natin, balik natin doon. Sabi niya, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya. Sino yung mananampalataya kay Kristo Jesus? At nakakaunawa ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Yung turo ni Kristo Jesus. No? Ano yung turo ni Kristo Jesus tungkol sa pagkain? Sa Matthew 15, verse 10 to 20. Pero ang basahin natin dito yung verse 10. Kasi nandito na yung nilalaman ng 15, 10 to 20. Okay? Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pumapasok sa katawan ng tao, sa bibig ng tao, yun yung hindi ka nagkakasala doon, kundi yung lumalabas sa bibig ng tao. Bakit? Sapagkat yun ay galing sa puso yun. No, anumang maruming lumalabas sa bibig mo, doon ka nagkakasala. Yung turo ni Kristo Jesus. So dito, ang turo niya, kung anumang yung ipapasok sa ating katawan, sa ating bibig, at ito'y naman lumalabas sa ating at ito'y dinudumi natin, hindi tayo nagkakasala doon. Yun ang katotohanan. Bilang isang mananampalataya kay Kristo Jesus, alam natin yung katotohanan. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin ay hindi magkakasala ang tao kung meron siyang kinakain. Kundi saan siya nagkakasala, kundi dun sa lumalabas sa kanyang bibig, na galing sa kanyang puso. Ano yung mga lumalabas? Masamang pag-iisip, no? No, yung sakit ng loob, pag-iisip ng masama. So, yung yung nagagawa mo na ay karumal-dumal. Okay? Kaya ganun yun. So, ibig sabihin, anumang pumapasok sa ating bibig at ito'y nilalabas natin, idinudumi natin ay hindi tayo nagkakasala doon. Kung ganon, hindi turo ni Kristo Jesus at ni Apostol Pablo na bawal kumain ng ilang uring pagkain. Hindi niya turo yun. So, hindi nila turo. Sana mga kapatid, naintindihan natin yung talagang katotohanan o turo ni Kristo Jesus na ating sinasampalatayanan na yun ay yung ginagawa natin sa ating pamumuhay. No? Sana naintindihan natin. Ito yung ngayong katotohanan, doon tayo nabubuhay sa inuutos ni Kristo Jesus. Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.